The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear brothers and sisters. Pakibati ng good morning ang ating mga kasama ngayong umaga. And to our online parishioners, thank you for praying with us today. Pagdasal natin ulit ang mabuting panahon. Pumasok na namang bagyo. Mukhang ang norte naman ang tatamaan. But we pray for everybody's safety na wala namang masaktan o kaya ay maapektuhan ng lubha sa bagyong ito. Strive to enter through the narrow gate. That was the instruction of Jesus to the person asking him, "Lord, will only a few people be saved?" Kaunti lang ba ang maliligtas? At ang sagot ni Jesus ay, pumasok ka sa makipot na pintuan. Enter through the narrow gate. Many will attempt to enter it, but only a few will be strong enough. Magandang pagnilayan nito sa konteksto din ng ating unang pagbasa, kasi sinasabi naman ni San Pablo sa mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak na sikapin, hindi lang sa buhay mag-asawa na magmahalan, kung hindi bilang mga magulang din, sikapin din na maging mabuting halimbawa at maging modelo at huwaran sa mabuting pagsusunuran. Ibig sabihin, hindi madali ang pagpapalaki ng anak. Kung paanong hindi rin madali ang buhay ng mag-asawa. Yun ang ibig sabihin ng narrow gate. The narrow gate that Jesus refers to is the effort and hard work that is needed for a relationship to work, for a family to succeed, for someone to grow in faith. We cannot just depend on grace alone. Yes, grace suffices, and grace is the fuel that inspires us, that drives us to go on. Grace gives us the inspiration and hope. But we also have to have some counterpart, so to speak. Nasa Diyos ang grasya, ang awa, pero kailangan din magsikap ang tao. This is what you mean by the narrow gate, na ang pagsunod sa Panginoon, kailangan ng tiyaga, kailangan ng pagsisikap, kailangan ng sakripisyo, kailangan ng maraming bagay na tatalikuran mo,
kailangan maraming krus na dadalhin mo. Jesus did not promise a bed of roses. He gives us another simile to the kingdom of God, the narrow gate. Kahapon nang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang butil ng mustasa, katulad ng sanglebadura. Ngayon, sinasabi niya, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagpasok sa isang makipot na daan. Hindi ito para sa lahat. Hindi lahat may lakas o tiyaga para dumaan o pumasok dito. At siguro sa ating buhay, sa panahon natin ngayon, malinaw ang sinasabi ni Jesus. Maraming bagay sa buhay natin kailangan nating tiyagain. Faith included, prayer life included. Ito pong pagsisimba araw-araw, hindi po madali ito. No, sa pagising ng maaga, hindi po madali ito. No? Kaya humahanga ako sa marami sa inyo, visitors and pilgrims coming from different places. Pag tinatanong ko kayo, ano oras po kayo umalis para makapag-misa o makapagsimba sa Gorete ng alas 7? Ang sagot sa akin, Father, alas 4, alas 3 ng umaga. Kami po ay galing pa ng Bulacan, ng Cavite, ng Laguna. At kung ang ilan nga sa inyo galing pa ng Iloilo. Yan. So marami sa atin ay kailangang magsikap o magtiyaga para sa paglago sa pananampalataya. Ganon din naman sa pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa pamilya at kapwa. It is a narrow gate. Love is a narrow gate. Hindi yan madali. Hindi yan pwedeng parang petiks-petiks lang o hindi yan pwedeng parang magic lang, okay na. Sa buhay ng mag-asawa, kailangan tsatsagain mo araw-araw. Pagpasensyahan ng ugali ng isa't isa. Sikapin na intindihin na tayo ay magkaroon ng mabuting pagsusunuran, pero hindi madali yon. Ang pag-ibig, hindi ho ito romantic lamang na parang I love you too, tapos na. Hindi po. Hindi po ito parang hello, love, goodbye. No? O kaya hello, love, again. No? Na malapit na ipalabas. No? Pero ang pag-ibig, hindi ito yung parang hello, love, goodbye agad eh. Ito ay tsatsagain mo eh. Pagsisikapan mo. Para sa matuto ang isang bata, halimbawa, sinasabi ni San Pablo, tsatsagain mo yung bata. Kasi hindi naman siya agad-agad mature eh. Minsan, ang tingin ng mga magulang, ay kailangan mature ka na agad. No? Bakit ganyan ka mag-isip? Napaka-irresponsable mo. Eh, hindi eh. Tsatsagain mo yan kasi medyo mahabang proseso yan para siya ay mas maging mature sa kanyang pananaw sa buhay. Ganon din naman sa personal nating paglalakbay sa pananampalataya. God is so patient with us, but we also need to reciprocate God's patience, God's kindness to us. So we can enter the narrow gate because it is Jesus who tells us, kaya mo yan, pero kailangan tiyagain mo yan. Pagsakripisyohan mo. Lately po ay meron po akong pilgrimage, maikwento ko lang bilang pagwawakas. At marami po sa kasama ko sa mga pilgrimage ay mga senior citizen. At talagang tsatsagain mo sila, no? Kasi hindi na nga ako magsasalita at baka galit pa sa akin yung mga kasama ko. Pero anyway, isang instance, no? Ito po'y hindi po yung kasama ko sa pilgrimage, pero ito'y isang senior citizen. Papasok na po kami dito sa Pilipinas. Yan, sa pagpasok po ng immigration dito sa airport. So ako po, pumila ako sa e-gate, no? Sa e-passport. Madali lang naman ho kasi yun. No? Kukunin mo lang yung boarding pass mo, yung passport mo, ilalagay mo lang sa screen, pasok ka na, tapos na. In 1 minute, less than 1 minute, pasok ka na sa immigration. Kaya lang meron po ako isang nakitang senior citizen na talagang siguro mga 10 minutes na siya, hindi niya pa alam paano pumasok. No? Binabalik-baliktad niya yung passport niya, hindi niya maalam kung ano. So, kinatyaga ko po siya. Sabi ko sa kanya, Mami, ilalagay mo yung passport mo ganito.
So pag ilalagay ko ng ganyan, babalik ta rin naman niya. Hindi po ganyan. Kailangan ganito po ilagay para basahin mo ng machine. Sabi, lalagay niya, tapos mamaya-maya, pag hindi na ako nakatingin, babalik ta rin na naman niya. Sabi ko, hindi nga ho. Ganito nga ho. So nawawala na ako ng pasensya. No? Talaga, sabi ko, sumunod na lang ho kayo sa akin kasi anak ko naman. So, sa madaling salita, ayaw niyang sumunod. Ang tigas ng ulo. Yan. Kaya hindi siya makapasok doon sa machine. O hindi siya makapasok kasi ayaw niyang sumunod. Pero kailangan kong tiyagain kasi nga, baka maiwan naman siya. Hindi naman siya makapasok at kawawa naman. So, kailangan ko siyang tingnan kasi ayaw niyang magpatulong eh. O di sige, ayaw mo ito patulungan. Di sige, bahala ka dyan. Pero minsan, di ba, nakaka-irita minsan, no? Ang titigas ng ulo. Pakitingnan nga ang katabi mo. Ba't di ka nalang sumunod na lang kaya? Tingin ko parang gano'n ang pakiramdam ng Panginoon sa atin, no? Pakiramdam ng Panginoon sa atin ay, di ka nalang kaya sumunod. Ang hirap-hirap mong mahalin. Yan. No? So, ang hirap-hirap mong tiyagain. Kung sumunod ka na lang, di madali na buhay. Pero hindi Ang tigas ng ulo mo eh. May sarili kang diskarte. Tapos pagka nahirapan ka, ako yung susumbatan mo. Parang ganun minsan ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon na patigasan ng ulo. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon ay, just enter through the narrow gate. Pagtiyagaan mo, just obey. And I will lead you to the kingdom. I will lead you to a better life, to a better place. Only if you have the humility and patience to follow and obey so that you can stay with me. So in this Mass, we pray for one another, that we may have the same patience with each other, same perseverance in the hard work, so that we can enter through the narrow gate. Love is a narrow gate. There's no other option. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Following Jesus is a narrow path. Loving is a narrow gate. It is always difficult, but we need to stay. We need to be patient with one another. If we are to be with each other, to be with the Lord in eternity, we must embrace the sacrifice in the cross that comes with it. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.